Nitong nagdaang linggo lang nangyari ang Binibining Pilipinas 2026 Road to the Crown/Gala Night. Treated as preliminary competition na rin pero nung mga nagdaang taon, ito yung press presentation. Well, kasi nga ngayon hindi na pwedeng tawagin press presentation kasi marami na nga nangyaring mga activities ng mga nakaraang buwan. Marami na nga mga naging ganap, hindi lang aware mga pageant fans kaya naman parang late na kung press presentation pa rin ito. Pero bakit nga ba talaga hindi ganun katunog ang Binibini ngayon? Marami nga mga nagulat na pageant fans, even me, na Road to the Crown na pala. At hindi na talaga siya kaabang-abang katulad ng mga nagdaang taon maliban kung solid pageant fan ka talaga. Yung solid pageant fan ka nga, totoo ka talaga, kagaya nga ng Binibini kasi hodang hindi na maraming mga nanonood. Binibini is Binibini, nakatayo at nakatayo pa rin talaga sila. Bakit nga hindi maingay ang patimpalak? Isa nga talaga sa dahilan ay dahil sa mga koronang pinaglalabanan. Hindi nga ganun ka-interesado ang mga pageant fanis. At until now, wala pa rin naman talagang kumpirmasyon kung may dagdag corona. International at global pa rin naman ang pinaglalabanan. Isa pa nga rin sa dahilan, mahina ang marketing strat ng Binibini ngayon. Kaya nga nagulat tayo na Road to the Crown na pala. At usapang Road to the Crown na nangyari nitong nagdaan. Isa sa mga favorites ko, bukod dun sa pagpapakilala sa mga ladies, ay ginawa nilang host si Binibining Pilipinas Universe 1985, Joyce Ann Burton. Dahil nga sa mahabang panahon si Madam ay nakatago lang sa backstage, naririnig lang natin siya as voiceover. Pero ngayon na ipakita na nga mukha sa likod ng voiceover kasama ang ating reigning MIPH. Bet ko din yung segment na Hall of Fame at ibinigay nga nila ito sa kauna-unahang Miss Universe ng Pinas, Gloria Diaz. At marami nang nagtatanong sa inyo sino nga ba naging consistent para sa akin during the Road to the Crown. So dahil nga dyan here may top 5 ladies na for me consistent from swimsuit to evening gown segment. May number 5 spot, San Jose Occidental Mindoro, ayin ni Kyla Abad. Ibang-iba na nga siya during her first national pageant stint sa MUPH. This time, napaka-fierce, seryoso at talagang nakita mo na yung maturity niya. And this time, hindi mo nga rin siya madedenay kagaya nga nung nangyari sa kanya noong 2025 sa MUPH na bigla na lang siya pumasok sa semis. Mahirap i-ignore ang ganitong kalibre, plus bagets. At may number 4, Misamis Oriental, Ivy Padilla. Nag-first runner-up na siya sa Misfit Philippines last year. Hindi nga natin alam kung saan naaabot ang ganitong kalibre. A powerhouse of confidence and she commands attention effortlessly. She's not just seen but ramdam mo talaga siya each segment. Sa aking pangatlong spot, Angelique Kumar of La Union. Her natural charm made her unforgettable plus radiant ang smile. Kaya nga ganito niya mabilis na huli ang mga pageant panis. At dito na tayo sa aking final 2, may number 2, Ann Klein Castro of Pampanga. She's nabot niya ng Pilipinas World Top Model in 2024. At grabe nga yung queenly bearing niya and eloquence. Mapa swimsuit or gown, her polished performance mirrors her refinement. And finally, first spot, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Iba ang puwersa ni Gwen ngayon at naway natuto talaga siya sa experience niya from her MUPH 2025 stint. Not the typical pageant performance and looks ang showcase niya during the swimsuit and evening gown. Kitang-kita mo nga rin ang maturity at sophistication. At tila tumataliwas nga sa sinasabi kung ano ang hinahanap ng dalawang koronang pinaglalabanan sa competition. At ito nga nagpa-standout sa kanya during that night pero hinay-hinay nga lang sa makeup. But overall, every time talaga na tumatapak siya sa stage, ramdam mo talaga yung commanding aura niya at ready na talaga siya internationally. So what are your thoughts guys? Who's your bet for the Binibining Pilipinas 2026? Comment below.